eco-cultural tourism hub in Central Philippines. Ang captivating Capiz. Matatagpuan ang probinsya ng Capiz sa hilagang silangang bahagi ng Panay Island. Katabi ang mga probinsya ng Aklan at Antique sa kanluran at Iloilo naman sa timog. Binubuo ito ng 16 na bayan at syudad ng Roxas. Capiz boasts of its 80-kilometer coastline and wide expanse of swampy lands easily converted into fish ponds. It holds one of the richest fishing grounds and a major contributor in the aquamarine industry of the Philippines. Kaya naman patuloy pa rin ang pamahalaan ng Capiz upang mapanatili ang ganda ng probinsyang ito. Ano yung mga future plans nyo at the same time panatiliin na safe yung mga livelihood ng mga tao dito sa weather na katulad ng Ondoy? Sa awa ng Diyos, hindi kami napektuhan ng bagyong Ondoy. However, we still feel the traces of the Typhoon Frank that devastated the province of Capiz last year. Kaya sa experience na yon ay nagkaroon ang provincial government ng mga pamamaraan para magkaroon ng preparedness. Capiz is an ideal refuge for those who wish to escape the fast-paced life in modern cities. It owes much of its charms to a mixture of its rich history and natural beauty untrammeled by modernity. Pinasyalan namin ang makasaysayang ancestral home ng pamilya Roxas na matatagpuan dito sa syudad ng Roxas. The two-story hardwood and stone house was the birthplace of the late President Manuel Acuña Roxas. Sa bayan ng Panay natagpuan namin ang pangalawa sa pinakamatandang kalye sa buong Pilipinas, ang Kalye Revolucion. Guys, nandito tayo sa famous Calle Revolucion, which is the second oldest street in the whole Philippines. At yung nangunguna, yung Colon Street doon sa Cebu. At sa kaling ito nyo rin matatagpuan yung isa sa mga pinakamatandang churches sa Pilipinas. Churches sa Pilipinas kung saan yung Santa Monica Church. And sa Santa Monica Church na to, makikita yung third largest bell in the world. At kung saan mamaya pupuntahan din namin yung mamaya. Nandito lang yon, guys. Ito, maraming pinagdaanan tong kali. Maraming revolusyon. Maraming dumaan. Ilang beses umikot ang mundo, nandito pa rin tong oldest street na to. Kaya, second oldest to. Yung una, alam niyo na, sa Cebu, Colon Street. Hindi Colon. Isa sa mga pinagmamalaki ng Panay ay ang Santa Monica Church. Built on 1774, this Baroque-influenced architecture was one of the oldest in the country. First, bago tayong halfway, kami ni Kumpare Frances, 63 steps. Wow. 6 candle. Kailan? Exercise. 6 candle. 60. 6 sa candle. 6 sa kardan. Hagdan. 65. 6 sa hagdan. 65 na hagdan. At ang highlight sa simbahang ito ay ang kampana nito. Guys, kita nyo naman. Me and Franzen are on the top of the world. Pero nandito kami sa Bell Tower sa may Santa Monica Church. Yes. At dito nyo nga makikita yung third largest bell in the world. In the world, take note, hindi sa Pinas. And sa Asia, number 1 to. Ito yung largest sa Asia. Okay. And take note yung bell na to, may gawa sa gold coins ng mga panahon dyan. Gold, silver, bronze, oo. Kaya it could stand the test of time. Kaya matibay talaga yung mga bells na to. Tama narinig nyo mga trippers. Gawa ito sa halos 70 sako ng pinagsama-samang barya mula sa mga tao ng Panay. At ito lang naman ang pinakamalaking kampana sa buong Asya at ang pangatlo naman sa pinakamalaki sa buong mundo. At dahil na nga rin sa laki nito, umaabot sa halos 8 kilometro palayo ang alingaw-ngaw ng kampanang ito. Bakit ang daming bell dito sa... Ang bell tower, 9 bells, kasi yan ang ginawa dati sa mga ninunong katsila. Okay. Kasi mga bell, isang mga bell na lahat ginawa. Tapos may old bell, 1822 na bell. 1822 na old bell is mas magulang pa sa mga bell sa Bilogsang Panay. Sa Santa Monica Museum naman matatagpuan ang ilan sa mga antigong gamit sa simbahan ng Santa Monica. Nandito kami sa Santa Monica Church at sana
Dahil may video na ngayon. May video na ngayon. Kaya huwag kayo magnanakaw. Meron kayong Sulat! Yan, another email sender galing kay Lorraine Pablo. Hi Trip na Trip, I'm a nurse here in Riyadh, KSA. And to be honest, mas na-appreciate ko ang show nyo. When I came here, I have been watching your show for quite some time and I most definitely enjoy it lalo na ngayon. Being away from home and all helps me ward off homesickness kahit papaano. I get to see... Laugh LOL. out loud. Yun. I get to see the home country and the places there that I've never been to. Keep on doing what you're doing, and Uma, don't listen to the haters. Think you're getting better. Lorraine, salamat sa iyong panonood sa aming show and keep watching it cause kagaya nga ng sinabi mo, malayo ka man, parang pag pinapanood mo yung show namin, parang nasa Pilipinas ka rin. And at the same time, Tama ka doon, Lorraine. Alam mo, nagpapasalamat kami na nakakatulong kaming mga trippers para hindi ka maging homesick sa bansa na hindi mo nakasanayan. Kasi syempre, yung kasabihan, there's no place like home, totoo po yan. Dahil pag napalayo tayo sa minamahal natin, lalo nating naalala at mamimiss natin. And with the part na yung sinabi nyo, Tungkol kay Uma. na he's getting better, lahat po tayo, we could get better if we stick to something long enough. Ibig sabihin, kung hindi tayo na-bored sa ginagawa natin, tas lagi natin siya ginagawa, patuloy tayong gumagaling. Kaya practice tsaka makes hindi naman perfect. lahat ng tao, kumbaga, mapipilis mo makakita tayong opinion and pag-ugali, di ba? Salamat sa pag-email. Dahil dyan, you have won My Philippines shirt. Yan ang presyo mo. Tinan mo, lalaban ako para sa bayan. At kapag ka mo pa ng iba pang design or style, Oo. Check the website. Yun. Nandyan lang po yan. Tingnan nyo lang, My Philippines. Maganda po yan si Brian. Mabait naming kaibigan. Yeah. Brian, thank you. And guys, sa mga nag-i-email, pasensya na, nag-down yung system eh. Kaya yung ibang mga na-send yung mga email, hindi namin natanggap. Sana mag-send kayo ulit dahil makikita rin po namin yan. Kaya maraming salamat. thank you Lorraine.